how sweet will be when he comes again in the starlit sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. We will have our robes all white as snow when he comes in glory by and by. Oh, be ready with the Lord to go when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the starlit sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. I am longing for that happy day when he comes in glory by and by. For with him I hope to soar away when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the starlit sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Pagpupuri po at pasasalamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay, sa kanya pong mayamang pag-iingat sa atin sa maghapong ito. At sa kanya pong pag-iingat sa atin ay isang biyaya na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito, magkakasama po tayong may kagalakan na magpupuri at aawit sa ating Diyos. Makakapakinig din po tayo ng testimony ng isa nating kapatid kung paano po niya naranasan ang habag at biyaya ng Panginoon. At higit po sa lahat, ang makapakinig po ng kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula sa Biblia. Magpapasalamat din po tayo sa bawat isa na nagpapasa po ng link ng Hope Meeting sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan katrabaho, upang marami po ang maabot ng gawain ito. Bistahin niyo po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo po muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung di pa po kayo kabilang sa group na ito, mag-join lang po kayo. Paalala po, mamaya po pagkatapos ng mensahe, meron po tayong breakout session. Pagbasa po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, mga talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito ang siya matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At pagbati po sa lahat mula sa C4, sa Christ the Cornerstone Christian Communities. Una po at pagpapasalamat po tayo sa ating mga partner churches, ang ECC, Emmanuel Community Connection, at ang ABCF po, ang Bulong Bible Christian Fellowship, na sumusuporta po sa gawain ng Hope Meeting. Maraming salamat din po sa bawat isa na kabahagi sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy po na kayo ay mahamon at mapagpala sa mga mensahe po. At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting, bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain.
Ang HOPE po ay stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon, at layunin po na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Ngayon naman po, sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Linisin Mo Ako. Amen. Tunay na Panginoon, lagi mo kami linisin at patawarin sa aming mga kasalanan. At ngayon po ay
Pakinggan po natin ang patutunan ng isa nating kapatid, ang Kuya Allen Rendon. Po. Asawa po ng kapatid ni Ate She. Susunod po ng handog na awitin ni Ate May Gulapa. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Allen Rendon, nakatira sa Pampanga. Maiksi lamang po ang aking testimonya. Ngunit ito po ay malaking pagpapala sa aking buhay. Ang buhay ko po noong hindi ko pa po nakikilala ang ating Panginoon, puro po pasarap ang buhay at pag-aliw-aliw lang sa alak, bisyo, sugal at pagiging babaero. Motto ko po dati ay believe once. Kung kaya ina-enjoy ko lang ang buhay, puro barkada at inuman hanggang sa madaling araw. Yun po ang aking akala kong masarap at masayang buhay. At dahil po sa mga bisyo ko at palaging inuuna ang barkada, sa ganung gawain, madalas po kaming nag-aaway ng aking asawa. Wala po kami mga anak noon. Kaya naman buhay binata po ako. Unti-unti sa paglipas ng panahon, medyo parang dumadami ang problema. Minsan nakakasawa, at parang may kulang. Kahit na lagi akong nasa kasiyahan sa barkada at bisyo. Mga panahon na kahit masaya ako pero sa puso ko ay parang may kulang at hindi kumpleto. Kumbaga hindi buo ang aking pagkatao. Mayabang po ako sa pagkikitungo sa mga tao at hindi po ako marunong magpakumbaba. Noon na-realize ko na nalilis na po ang aking landas at kailangan ng pagbabago. Dahil sa nalis na ang landas, madalas pinagpipray over po ako ng aking asawa. Matagal na panahon niya na akong pinagdarasal na sana makilala rin ako ni Lord. Na sana kaawaan din ako ng ating Panginoon at ipamalas din niya ang kanyang pag-ibig sa akin. May mga gabi na nasa ulo ko ang kamay niya bago siya matulog at akala ko nagdadrama lang siya at naiiyak. Yun pala ay pinagpipray niya na ako sa Panginoon. Hindi ko pa po naiintindihan ang mga ganong bagay before dahil hindi naman po ako naniniwala sa Diyos dati. Salamat sa Panginoon na ginamit niya ang aking asawa para maging instrumento na makikilala ko siya at ako man ay makaranas ng biyayang sa kanya lamang nagmumula. At sa gabay din po ng mga elder, lalo na po kay Pastor Roy, mga panahon nagbabago pa lang akong nagkikilala sa Panginoon. Nagtiyaga siya na nagbanon-one kami para makatulong po sa akin sa lubos na maunawaan at kahit madalas po akong makasama, makilala ang Panginoon at para sa pagpapalago sa kalalagayang espiritual, andyan din po ang kalalakihan fellowship virtual na kahit madalas hindi po ako nakakasama ay malaking impact din po sa akin. Pasensya na po at laging hindi tugma sa work schedule. Masarap po sa pakiramdam sa kabila pala ng aking kasalanan at pagkukulang ay ako'y makakaranas ng kaligtasan. Naniniwala po ako sa ating Panginoong Yesus. Tinanggap siya sa aking buhay. Pinagkakatiwala ko ang lahat sa Kanya. Nagsisisi sa aking mga kasalanan at tinanggap na ako'y walang magagawa sa aking sariling kakayahan kung hindi sa biyaya ng Panginoon lamang. Sa ngayon, ang buhay ko po ay masasabi kong meron ng tiyak na landasin. Hindi ko po sinasabing perpekto ako at hindi na nagkakamali. Pero malaki po ang nagbago sa aking buhay simula nang makilala ko ang Panginoon. At malinaw na ang mga dating ginagawa ko ay malaking kasalanan. Hindi na po ako nagiinom, iniiwan ko na at tinigilan ang bisyo, sugal, alak, babae, at mga barkada na puro happy-happy lang. Magkaibigan pa rin naman po kami, pero hindi na ako nagkikisama lalo na sa nag-aaya sa mga bisyo at dating nakagawian.
natutong magdasal at ipaubaya sa Panginoon ang mga bagay na hindi sakop. Feeling ko po ay napunan na yung kulang sa buhay ko. Ang Diyos pala ang kulang. Ang Panginoong Yesus, kakasulukuyan po ay may attendant kami church dito sa Pampanga. Baptist Church po ito. Malaking tulong din po ito sa akin. Madaling makalimot. Masasabi ko pong marupok po ako. Pero naniniwala po ako na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Lagi siyang nariyan and God always provides us. Nais ko lamang pong ibahagi ang napakagandang verses na ito bago ako matapos sa ating testimonya na alam na ninyo lahat. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Muli, maraming salamat po. Sa Diyos ang papuri. Isip ko'y namamangha sa pagpapala mo at sa biyayang sapat sa kahinaan ko. Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, biyaya mo ang namamalas ko. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat na lang makilala ka ng lahat. Lagi akong umaasa sa mga pangako mo na sa akin ka at ako'y di na mangangamba. Tutugunin lagi lahat ng suliranin ko, pati na ang hangarin ng pusong ito. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat na lang makilala ka ng lahat. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat na lang makilala ka ng lahat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Yan, amen. Salamat sa buhay ng ating kapatid na Kuya Allen Rendon at sa buhay ng kapatid natin na si Ate May sa kanyang pag-out. At ngayon po, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng mabuting balita na ipapahayag po ng ating kapatid Pia Carla Fernandez. Salamat po, Kuya Johnny, sa itong pag-host ngayong gabi. At salamat po sa bawat isa na nakasama po sa gawain na ito through virtual. Welcome po sa ating mga bisita na nakasama natin ngayong gabi.
para sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa gabi po na ito dahil napakabuti po niya sa mga nagdaan na araw at linggo. Alam po natin na ang bawat isa ay naapektuhan ng bagyo at ito po ay maraming nasira sa mga kasama natin sa paligid. Pero mabuti ang Panginoon dahil ito po ay at napagtagumpayan sa tulong po niya at sa pag-iingat niya po sa atin. Ngayon din po, tayo po ay nagpupuri at salamat din sa nagpatotoo po ngayong gabi. Salamat po kay Kuya Allen Rendon. Tunay po yung mensahe po na kanyang ibinahagi. Ano po yung patotoo niya? Yung kasayahan. Nabanggit po niya about sa kasayahan na kung saan sa kabila ng siya ay masaya ay may hinahanap pa rin o meron pa rin kulang. At alam po natin, kapag wala sa Diyos ang mga kasiyahin na ito, ay talagang hindi po ito magtatagal. Ano po, purihin po ang Panginoon sa inyong buhay, Kuya Allen Rendon, sa mga paalala po na amin pong narinig mula po sa inyong patotoo. Kayun din po, salamat din po sa umawit sa ating response po dun sa patotoo. Kay Ate May, salamat po sa inyong pag-awit at dun po sa mensahe na kanyang inawit, biyaya ay sapat. Tunay po na ang biyaya lamang ng Diyos kung bakit po tayo nagpapatuloy. Tunay na ang biyaya lamang ng Diyos kung bakit po tayo naligtas. At purihin po ang Panginoon dahil sa kabutihan niya po sa atin. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi at sa ating pong pagpapasimula. Tayo po ay sama-samang lumapit at dumulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras po na ito sa nagpapatuloy na gawain po ng virtual hope meeting. Dalangin po namin na ang gawain nito ay tunay na makatulong, makaabot sa mga kapatid po namin na hindi pa nakakilala sa iyo, magising sa mga mensahe na kanilang maririnig, tungi mo po sa kanilang mga puso at isipan. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, papakumbaba na tanggapin ang mensahe po na aming maririnig ngayong gabi. Panginoon, kami rin po ay nagpupurit nagpapasalamat sa mga prayer requests na iyon tinugon. Una po, sa kalagayan po ng aming Pastor Rex, salamat po sa kanyang patuloy na pag-recover, Panginoon. Salamat po dahil unti-unti pong bubuti ang kanyang kalagayan, bagamat may mga maintenance na iniinom. Panginoon, alam po namin na ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling, ikaw ang Diyos na siyang humihi po sa kanya. Patuloy niyo po siyang gabayan, patuloy niyo pong palalakasin sa pamamagitan po ng mga gamot sa kanyang iniinom at sa follow-up check-up na kanyang ginagawa, ingatan niyo po siya magkaroon ng magandang resulta. Nadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kabataan po sa aming community na kasalukuyang nasa camp. Iingatan niyo po sila habang naroon ng ilang araw. Dalangin po namin na malaki ang may tulong nito sa bawat sa kanila na nakasama doon. Marami po silang matutunan na magagamit po nila sa kanilang pananampalataya at gayon din yung makakita ng mga kaibigan na maaari din po nilang maging close kaibigan na saan mga mananampalataya din. Iingatan niyo po ang aming mga kabataan habang naroon po sa malayong lugar at iingatan niyo po na safe na makarating muli dito sa kanilang pagbalik sa mga tahanan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kasalukuyang bagyo na amin pong naranasan. Mayroon pang isang bagyo, ay ingatan niyo po kami sa nararanasan po namin na ito, lalong-lalo na po sa lugar na kung saan yung tumbok po ng bagyo. Ingatan niyo po sila, gagabayan, bigyan ng katatagan sa kanila pong nararanasang disaster po sa kalikasan, Panginoon. Patunay din po ito na dapat laging pangalagaan ang kalikasan dahil sa dulo ay ang mga tao din po ang nag-aani
At alam po namin ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na siya mag-iingat sa kanila. At ang lahat pong ito, Panginoon, ay sa inyo po namin pinagkakatiwala at tinulog sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po, tayo po ay patuloy po na nag-aaral at patuloy po nating tinatalakay ang ating pong annual theme, ang Focusing on Christ's Call, Christ's Assurance, for the church, taking God for our portion and trusting heaven. Ang tawag po ng ating pastol, ang Panginoong Hesus, ang nag-iisang solusyon sa problema natin sa kasalanan. Tunay po ang sinabi ng patotoo ni Kuya Allen. Ano po? Wala pong part ang tao para sa ikaliligtas po niya. Wala pong magagawa yung ating mga sarili para sa ating ikasisiya. Ano po? Dahil pag ang Diyos ang nagpuno nito ay pangmatagalan at higit sa lahat ay para sa kapurihan po ng ating Diyos. Ang solusyon po sa problema ay hindi ang ating mga sarili. Ang solusyon sa problema na kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Walang ibang daan at paraan para maligtas at mapatawad sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi ang ating mga sarili o kahit na ang mga tao na makasalanan din. Isang patunay lamang po na ito na tayo po ay mahina, tayo po ay lubhang makasalanan na kung saan anumang oras pwede po tayong bumagsak, anumang oras. Kung hindi po tayo magiging mapagbantay at maingat, ay tayo po ay maaring mawala. Ano po? Ang paksa po na tatalakayin po natin ngayong gabi ay the solution to the problem in sin is God's salvation. Nais ko pong pasimulan ang aking mensahe sa isang katanungan. Ang tanong po ay ito: gaano ka kaseryoso kapag pinag-uusapan ang kasalanan? Uulitin ko po, gaano ka kaseryoso kapag pinag-uusapan ang kasalanan? Ito po ba ay mahalaga na pag-usapan o dapat na ipagwalang bahala? Sa ating pong mga bisita, ano po, pag pinag-uusapan yung kasalanan, ito po ay parang common na lang sa mundo na ito dahil siyempre may mga kaibigan tayo, kamag-anak na kung saan talagang ayaw tanggapin ang katotohanan at para sa kanilang kasalanan ay normal na lang sa mundo. Hindi po yun maaring maging ganon ang ating pananaw habang nabubuhay. Ano po? Dahil ang kasalanan po ay napakatindi. Ang kasalanan ay napakabangis at anumang oras tayo po ay kanyang wawasakin. Narito po ang ilang mga maling pananaw ng tao kapag pinag-uusapan po ang kasalanan. Sin to some people is, number 1, not really but only an illusion. Para sa iba, ang kasalanan ay nakabase sa pananaw lamang ng tao or human perspective at walang kinalaman ang spiritual na kalalagayan. So para daw po sa iba, ang kasalanan, para sa tao, ano po, ang kasalanan po ay isang ilusyon lamang, pananaw lamang ng isang tao. Well, may pagkaano rin po, ano po, katotohanan, pero mamaya titignan natin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kasalanan. Pangalawa, nothing more than selfishness. Nilikha ng Diyos ang tao base sa paraan na gusto ng Diyos. Kaya naman, okay lang din daw sa mga tao na maging makasarili. Ano po? Kumbaga, nilikha tayo ng Diyos dahil gusto lang ng Diyos. Trip niya, parang gano'n. Ano po? Kaya bilang mga nilikha, wala rin tayo dapat pakialam sa iba. Sarili dapat ang isipin natin. Ganun po ang pananaw ng mga tao na walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ano po? Mas mahalaga ang sarili
kesa sa iba. Ito po ay mali at mamaya titingnan po natin kung ano ang katotohanan na sinasabi po ng salita ng Diyos. At pangatlo, only a social disease. Ang mga tao ay may mga makasariling naisin. Ito po ay parang sakit na kung saan kumakalat. Halimbawa, sa isang pamilya, kapag ang nanay makasarili, ang tatay makasarili, maaani po yan ng anak at maaari nilang makita din at madala sa kanilang paglaki at pakikisalamuha sa ibang tao. Kaya dapat po na maging maingat po tayo dito. Sa kabila na ang kasalanan ay disease, meron pong solusyon ang Diyos, meron pong gamot para dito. Ano po? At sa pangalawang bahagi, atin pong titignan yung itinuturo ng Biblia patungkol sa kasalanan. Yan. Ito po yung mga katotohanan na kung saan merong sinabi ang Biblia. Merong pinatotohanan dito ang Biblia na ang tamang pananaw patungkol sa kasalanan. At ito po ay ating pakinggan at basahin. Ano po? The Bible teaches that sin is real. Sabi po sa 1 John 1:8, yan, may mga Biblia po tayo, pwede niyo pong subaybayan habang akong binabasa. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang kasalanan po ay totoo. Hindi ito dapat na baliwalain gaano man sa tingin natin kung ito man ay malaki o maliit. Ang kasalanan ay kasalanan. Ano po? Kahit sabihin natin na maliit lang naman po ang ginawa namin, hindi naman malaki, kasalanan pa rin po yun. At wala po tayong maitatago sa Diyos. Kaya kung babaliwalain po natin at hindi siseryosohin ang kasalanan, maaaring ang tingin natin sa kasalanan ay parang normal na lang. Ano po? Katulad na nabanggit ko kanina, parang common na lang na ginagawa ng mga tao na okay nang tanggapin ng mga tao. At sa nakakalungkot po, dahil mapapansin po natin sa panahon natin ngayon, talagang tanggap na ng mga tao yung mga kasalanan. At marami po tayong mga halimbawa diyan. Ano po? At kaya bilang mga nakikinig po ng mensahe na ito, dapat po na maunawaan natin na hindi po dapat natin pinalalampas, hindi po dapat natin hinahayaan na kainin po tayo ng kasalanan. Pangalawa po, sin caused death and destruction. Yan. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kasalanan po ay kayang sirain ang iyo at aking buhay kung patuloy nating itong yayakapin at mamahalin. Bakit napakahirap sa atin na bitawan ang kasalanan? Nakakalungkot po sa ating panahon. Ano po? Sa kabila na mali, sa kabila na hindi tama, alam nila ang katotohanan, pero patuloy po nilang ginagawa ang kasalanan. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi siya yung Diyos na walang pakialam. Nakala natin hindi niya tayo nakikita, nakala natin na hinahayaan niya lang tayo. Anumang oras, pwede po tayong singilin ng Diyos. At ito po ay ipagsusulit natin sa Kanya. Pangatlo, sin separate us from Holy God. Sabi po sa Isaiah 59:1 and 2, tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing.
Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Ang nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang kasalanan po ang magpapalayo sa atin sa relasyon natin sa Diyos dahil siya ay banal. Alam naman po natin yung sa halamanan ng Eden, ano po? Doon, nung hindi pa bumabagsak ang mga tao sa kasalanan, ay malayang nakakapag-usap ang tao at ang Diyos ng malapitan. Pero dahil sa pagkakamali ni Eva at Adan, sila po ay napalayo sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal, hindi po siya pwedeng lapitan ng anumang uri ng karumihan. Mga kasalanan, hindi po siya maaring lapitan. Ano po? Dahil ang Diyos ay banal. Ano po? Kaya dahil dito, ang kasalanan ang naghiwalay po sa atin sa Diyos. Ito po ang mga katotohanan na dapat po nating isipin. Ano po? Mamaya pagkatapos po ng mensahe na ito, pagmuni-munihin po natin ang mga katotohanan po na ito na sinasabi sa Biblia. Mga kapatid, may katiyakan na kaparusahan para sa mga tao na namumuhay sa kasalanan. Hindi nagbibiro ang Diyos. Kung sa tingin mo ngayon, malakas ka pa, malaya kang nagagawa ang iyong mga gusto, malaya kang nagagawa ang iyong mga naisin, akala mo hindi ka mahuli, darating ang panahon, tayo ay ibabagsak ng Diyos. Ano po? Kaya, ito na ang pagkakataon para po tayo ay manumbalik sa Diyos. Ito ang pagkakataon para tayo ay magising sa katotohanan at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat dahil may pag-asa at solusyon na ibinigay ang Diyos para sa ating problema. Walang iba kundi ang kasalanan. May good news po. May mabuting balita. Kasi kung isipin natin, kung hindi magbibigay ng solusyon ng Diyos, paano na tayo? Paano na tayong mga makasalanan? Tiyak na tayo po ay pupunta doon sa impyerno. The solution to the problem is seen in God's salvation. Una, ay nabanggit na po kanina ni Kuya Allen, ano po? God's love. Sabi po sa John 15:12-13, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. The unfailing, unconditional commitment of God to man. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa kabila ng ating mga kasalanan, ay pinadama niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tunay po nakahanga-hanga. Wala tayong magagawa. Ako at ikaw ay tiyak na parurusahan. Pero mabuti pa rin ang Diyos. Dahil sa kanyang habag at biyaya, pinaranas niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi po ito kayang gawin ng tao. Marahil marami ng mga tao na nagpasakit ng ating damdamin na hindi natin mapatawad, hindi natin mabigyan ng pagmahal. Pero ang Diyos na ibigay niya ang pag-ibig ay pinadama niya sa atin kahit tayo po ay lumayo, kahit tayo ay nagkasala. Ang Diyos ang siyang kumilos para tayo ay iligtas. Tunay po na kahanga-hanga, kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay walang sinabi kumpara sa pangako ng tao. Ang sa tao madaling mawala, madaling masira, hindi pang matagalan. Ano po? Pero ang solusyon ng Diyos, yung katapatan niya,
sa pamamagitan ng pag-ibig ay pangwalang hanggan. Tayo po ay parurusahan ng pangwalang hanggan, pero dahil mabuti ang Diyos, ang solusyon niya rin ay pangwalang hanggan na buhay. Sa kabila ng akin at iyong kasalanan, nariyan pa rin ang Diyos para tayo bigyan ng pag-asa na hindi pa nahuhuli ang lahat. Ano pa ang hinihintay natin? Hihintayin pa ba natin na tayo ay bagsak? Hihintayin pa ba natin na tayo ay lugmok na? Ito na po ang panahon. Ito na ang pagkakataon na tayo ay humingi ng tawad. Kilalanin natin ang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Tanggapin ang ating mga sarili na makasalanan. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi ipinagdamot. Ano po? Ito ay kanyang ibinahagi dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Pangalawa po, the God's mercy. Sabi po sa Judas 1:21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Wala po kinalaman ang tao para siya ay maligtas, para maligtas ang kanyang sarili. Hindi po tayo ang lumapit sa Diyos dahil ang tao ay makasalanan, kundi Diyos ang lumapit sa atin. Doon masasabi natin yung kanyang mercy, yung kanyang habag, kanyang dakilang biyaya. The withholding by God of deserved punishment, tiyak na tatanggapin natin ang kaparusahan. Para doon sa mga hindi kinahabagan ay may katiyakan na kaparusahan na kanilang aanihin. Ang Diyos ang nahabag sa atin. Wala tayong ginawa para niya tayo kahabagan. Hindi ito patungkol sa ating mga sarili. Yan. Alam naman po natin ano po, ito ay hindi patungkol sa atin. Kung tanggapin natin ng ating mga sarili na mahina, na walang magagawa. Ano po? Dahil may pag-asa, ang habag at biyaya ng Diyos ay ating makakamtan. Iba ang awa na kayang ibigay ng tao kumpara sa awa na kayang ibigay ng Diyos. Ang maligtas ka sa kanyang kaparusahan dahilan sa akin at sa iyong kasalanan ay isa ng kahanga-hangang habag na kanyang pinaranas. Higit pa sa mga pagpapala, higit pa sa mga biyaya na ating natatanggap, higit pa po doon yung kanyang habag na kanyang pinaranas. At tulad po ng ating nabanggit, tiyak na ang mga makasalanan ay parurusahan, pero ang Diyos ay nahabag sa atin. Ang mabuting gawa ay hindi sasapat para tayo ay maligtas mula sa puot at galit ng Diyos. Pangatlo po, the God's grace. Sabi po dito sa Tito 2:11, sapagkat nahayag ang kanyang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. The granting by God of undeserved favor. Kagaya ng ating paulit-ulit na pinapaalala, hindi tayo ang pumili sa Diyos, walang magagawa ang isang taong makasalanan para piliin natin ang Diyos. Tanging biyaya lang ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas. Kaya ano pa ang ating inihintay? Ano po? Andyan ang mabuting balita. Naririnig natin ang mabuting balita. Ito na ang pagkakataon para po tayo ay magising sa katotohanan. Tanggapin po natin na tayo ay mahina, makasalanan. Kilalanin natin ang sarili na walang magagawa. Diyos lang po ang kailangan natin. Hindi ang ating mga sariling galing at hindi kahit ang ating mga mahal sa buhay. Ang tao ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan.
Ngunit ang dakilang biyaya ay kanyang ibubuhos para sa ikaliligtas ng mga kasalanan. Hindi ang sarili ang sentro po ng kaligtasan. Yung sinasabi na tinanggap ko ang Diyos dahil ako ay magaling, dahil ako ay mabuti kaysa doon sa isa kong kaibigan. Naligtas ako dahil magaling ako at mas nakakagawa ng kabutihan kaysa sa kanya na makasalanan. Hindi po ganun. Hindi po to paligsahan kung gaano kakabuti. Ito ay sa kanyang lamang biyaya. At awa. Hindi ang sentro ng hindi ang ating sarili ang sentro po ng kaligtasan. Grace lamang, biyaya lamang ng Diyos. Kaya dalangin po sa gabing ito yung mensahe para sa mga bisita natin na nakasama natin ngayong gabi. May pagkakataon po tayo para pag-isipan, para pagnilay-nilayan itong mensahe. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa at ang kanyang biyaya ay kanyang pinaranas sa atin. Kaya mga kapatid, ang mga makasalanan ay tiyak na may kalalagyan. Tiyak na aanihin niya ang parusa ng Diyos. Ngunit mayroong pag-asa ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at ang pagtalikod sa mga gawang makasalanan, pagsisihan at talikdan ang mga ito. Kaya yun lamang po ang ating paalala ngayong gabi. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa gabing ito. Salamat sa paalala ng mensahe na narinig ng aking mga kapatid. Alam po namin na meron pong may mga kasalanan na patuloy na nagpapaalipin, nakakahadlang para lumapit sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kahabagan mo kami. Kinikilala namin ang aming mga sarili na mahina. Hindi namin kaya na kami lang. Hindi namin kaya sa aming mga sarili lang. Kailangan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong habag at awa. Panginoon, kaawaan niyo po kami at patawarin. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay gisingin niyo, kami po ay paalalahanan, magkaroon ng isang desisyon na kung saan magpapatuloy ba sa kasalanan o lalapit sa iyo. Kilalanin namin mga sarili na mahina at kailangan ka namin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tama ang hirap at bigat ng aking sala. Galak ay malayo at sigalay nawawala. Sarili mahina, di sapat, ano magawa? Pag-asa ko'y sa'yo lamang nagmumula.
Amen. Purihin ang Panginoon po sa mga katotohanan ng kanyang mga salita na napakinggan po natin sa gabing ito. Po ay patuloy tayong mahamon po at mapagpala. Sa mga nais po mong pasalamat, mag-unmute lang po or mag-type sa ating chat box o click niyo po ang inyong raise hand button. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandito sa ating Google Meet at ganoon din po sa mga kapatid po natin na tumutok sa ating FB Live. Muli po, meron po tayong breakout session. Sige po, para meron pong nag-raise hand. Si Kuya Bonnie ba? Ayun. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Medyo tagal-tagal na rin kami hindi nakaka-attend ng Hope Meeting. So salamat po dahil sa mga katotohanan. Kahit pa ulit-ulit nating naririnig pero nandun talaga yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay ng ating mga kapatid at ng ating naging tagapagturo ngayon at maging sa ating mga bisita. Salamat din po dahil ngayong gabi kasama ko po ang aking 2 anak dito sa bahay. Purihin po ang Panginoon. Thank you po, Kuya Bonnie. Maraming salamat po. Yan. Kapiling po natin na mahaba-haba ang ating Kuya Bonnie. Okay po, meron po ba? Sige po, kung wala na po, tayo po yung mag-open cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. See you po sa ating breakout session. Okay, salamat po sa bawat isa. God bless. Salamat po. Salamat.